Isang mapayapang araw mga kaamyanan. Narito ang mga balita mula sa hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. Balita ukol sa kapayapaan at kaunlaran hatid sa inyo ng Amyanan Media Channel. Mga balitang dapat tutukan ngayong araw sa Amyanan Reports. 117 neutralisadong miyembro ng komunistang teroristang grupo sa Hilagang Luzon na itala ng NOLCOM. Color Fun Run sa Bulacan, dinaluhan ng kasundaluhan. Commander ng Northern Luzon Command, nakiisa sa AFP US Indo-Pacific Command Maritime Cooperative Activity. Lahat ng yan dito lamang sa Amyanan Media Channel. Sa isinagawang command conference sa Tarlac City, ipinakita ng Northern Luzon Command ng Armed Forces of the Philippines ang malalaking tagumpay na kanilang naiambag sa seguridad ng bansa noong nakaraang taon at itinakda ang kanilang mga layunin para sa 2024. Ating alamin ang buong detalye sa report ni Divina Mercado. Sa isinagawang year-end assessment at first quarter 2024 command conference nitong Martes, ipinagmalaki ng NOLCOM ang matagumpay na neutralisasyon ng 117 membro ng Communist Terrorist Group at ang pag-recover ng 149 na armas para sa taong 2023. Bukod dito, naitala din ang pagbawi ng suporta ng 355 CTG supporters, kabilang na ang mga underground mass organizations at NPA mass supporters, na siyang nagpapakita ng pagbaba ng lokal na suporta para sa mga teroristang grupo. Bilang pagtalima sa batas ng pandaigdigang karapatang pantao, inuulat ng NOLCOM ang pagsasampa ng 139 na kaso ng paglabag sa international humanitarian law laban sa mga pangunahing lider at taga-suporta ng komunistang teroristang grupo. Ang tagumpay na ito ay tinuturing na bunga ng malapitang koordinasyon at masigasig na pagtatrabaho ng mga unit ng NOLCOM, kasama na ang 5th Infantry Division, 7th Infantry Division, Naval Forces Northern Luzon, Tactical Operations Wing Northern Luzon at ang mga komunidad na kanilang pinagsisilbihan. Sa pagsulong ng pagbabantay ng territorial integrity at sovereignty ng West Philippine Sea, isinagawa ng NOLCOM ang 156 maritime patrols noong 2023 sa mga maritime areas kasama na ang Bajo de Masinloc, Philippine Rise at ang Batanes Strait. Patuloy na pinaigting ng command ang kanilang control of sea lines of communication sa pamamagitan ng pagtatayo ng littoral monitoring stations at detachments sa kanilang mga operational areas. Naging bahagi rin sila ng mga critical na operasyon tulad ng search and rescue, retrieval, fire suppression at relief operations na napatunayan sa panahon ng Typhoon Egay at ang paghahanap sa mga nawawalang Cessna planes sa Apayao at Isabela. Ipinapaalala naman ni Lieutenant General Fernil G. Buca, ang commander ng NOLCOM, ang kahalagahan ng patuloy na pagtatrabaho para sa katuparan ng misyon ng NOLCOM. Aniya, ang ating mga tagumpay noong 2023 ay patunay ng ating dedikasyon at kakayahan, subalit hindi tayo dapat maging kampante. Dapat lagi tayong maging handa at proaktibo sa anumang hamon na darating sa seguridad ng ating mga komunidad. Mula dito sa Tarlac City, para sa Amyanan Reports, ako si Divina Mercado, nagbabalita para sa kapayapaan at kaunlaran. Iba't ibang ahensya ng gobyerno at kasundaluhan ng 7th Infantry Division nakilahok sa isinagawang Bida ng Kabataan DR Tenyo Color Fun Run 2023 sa Bulacan. Ang iba pang kaganapan at detalye ihahatid ni Judith Becchabe. Sa pagtatapos ng 2023, aktibong nakilahok ang kasundaluhan ng 70th Infantry Matapat at Matatag Batalyon ng 7th Infantry Kaugnay Division Philippine Army. Sa isinagawang Bida ng Kabataan DR Tenyo Color Fun Run 2023 na pinangunahan ng mga sangguniang kabataan officials na ginanap sa Barangay Camachile, Doña Remedios, Trinidad, Bulacan. Kasama rin sa nasabing fun run ang iba't ibang ahensya ng gobyerno katulad ng Department of Interior and Local Government, Philippine National Police,
Bureau of Fire Protection at Local Government Unit ng DRT Bulacan. Ang nasabing aktibidad ay naglalayong tulungan ng kabataan upang magabayan at makaiwas sila sa kapahamakan. Isa rin itong paraan upang maboost ang kanilang confident pagdating sa pag-oorganisa ng mga aktibidad na makatutulong sa lokal na pamayanan at ma-develop ang kanilang leadership skills. Nagbigay naman ng mensahe ang mayor ng Doña Remedios Trinidad na si Ronaldo Flores sa mga kabataang aktibong nakilahok. Patuloy pong susuportahan ng lokal na pamahalaan ang mga programa para sa mga kabataan at lalong-lalo na po dun sa pagsugpo ng illegal na droga na kampanya naman po ng national government. Nagsagawa rin ang mga kalahok na kabataan ng Pledge for a Drug-Free Community at nanumpa sa pangunguna ng mga local police sa DRT. Samantala, nagbigay naman ng musical entertainment ang Matapat at Matatag Battalion Band bilang bahagi sa nasabing aktibidad. Ang kasundaluhan ng Kaugnay Division ay patuloy na susuportahan at makikilahok sa mga aktibidad na makatutulong upang lalo pang mapayaman ang kakayahan ng mga kabataan na siyang magiging pinuno sa hinaharap. Mula dito sa Doña Remedios Trinidad, Bulacan, para sa Amyanan Reports, ako si Judith Bechabe, nag-uulat para sa kapayapaan at kaunlaran. Nagkaroon ng military exercise sa pagitan ng Northern Luzon Command Armed Forces of the Philippines at ng United States Indo-Pacific Command kung saan itinampok ng aktibidad ang pagtutulungan ng dalawang bansa para sa maritime security sa West Philippine Sea. Ating silipin ang iba pang mga kaganapan sa report ni June Rebosa. Nakiisa ang Northern Luzon Command o NOLCOM ng Armed Forces of the Philippines sa isinagawang Maritime Cooperative Activity kasama ang United States Indo-Pacific Command o US Indo-PACOM nitong Huwebes, ika-4 ng Enero 2024. Sumakay si Lieutenant General Fernil G. Buca, commander ng NOLCOM sa BRP Ramon Alcaraz upang magsagawa sila ng maritime patrol sa paligid ng Lumbang Island sa Mindoro. Hindi lang dyan natatapos ang kanilang misyon. Sumunod ay nagtungo si Lieutenant General Buca sa USS Carl Vinson, isang malaking Nimitz-class aircraft carrier ng Amerika. Doon, sinalubong siya ni Captain Mateo Thomas, ang commanding officer ng barko, para sa isang joint patrol operation sa Baho de Masinloc, isang maritime area na sakop ng NOLCOM. Ayon kay Lieutenant General Buca, ang aktibidad na ito ay hindi lamang pagpapakita ng lakas persang militar ng dalawang bansa, kundi isa ring pagpapatibay rin ng kanilang pagtutulungan. Sa pamamagitan ng joint exercise na ito, mas mapapalakas pa ang interoperability at kahandaan ng AFP at US Indo-PACOM sa pagharap ng iba't ibang security challenges sa rehiyon. Kabilang sa pagsasanay ang mga significant naval assets mula sa parehong bansa, tulad ng USS Carl Vinson, USS Princeton, USS Kidd at USS Esterit mula sa US at ang BRP Gregorio del Pilar, BRP Ramon Arcalas at BRP Davao del Sur mula sa Pilipinas. Sa pagtatapos ng patrolya, binigyan diin ni Lieutenant General Buca ang mahigpit na suporta at dedikasyon ng NOLCOM sa ganitong uri ng cooperative activity. Anya, ang ganitong mga hakbang ay patunay ng patuloy na commitment ng Pilipinas at Estados Unidos sa pagpapatibay ng regional security at stability. Mula dito sa Tarlac City, para sa Amyanan Reports, ako si June Rebosa, nag-uulat para sa kapayapaan at kaunlaran. At yan ang mga balita mula sa Hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. Abangan niyo ulit kami sa susunod na linggo para sa iba pang mga balita. Ako si Roan Ballesteros. At ako naman si Divino Mercado. Kami ang inyong kaugnay na nagsisilbing tala sa lupa, karagatan at himpapawid. Sa tatahang lakas sa ilaga, sa alapaap sa dagat sa lupa. Sa tatahang lakas sa ilaga, para sa bayan. Saya piniingatan, pagtatanggol ko ang ating bayan. Isusulong ang kaunlaran at kapayapaan. Ito'y tiyabyanan.
Sandatahang lakas sa ilaga para sa bayan. Ito'y linya. Sandatahang lakas sa ilaga, sa alaba at sa dagat, sa lupa. Sandatahang lakas sa ilaga para sa bayan. Ito'y linya. Mga kaamyanan, subscribe, like, and share our YouTube channel. Hit the notification bell below upang maging updated sa latest news and happenings sa Hilaga at Gitnang Luzon. Dito lamang yan sa Amyanan Media Channel.